Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang Magandang hapon mga ka-TNK, kayo po ay nakatutok sa Radio Magazine 1278 kHz para po sa isa na namang episode ng programang tumatalakay sa gender and development at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. Ito po ang inyong programang Tinig ng Kababaihan. Magandang hapon, Miss Hani. Namiss kita. Ayan, magandang hapon, Miss Sharon. Namiss din kita. Parang 2 episodes tayong di nagkita. Oo. Ayan. At magandang hapon din po sa lahat ng ating mga tagapakinig at syempre yung ating mga nanunood sa iba't ibang platforms, ng FB Live at syempre yung ating mga channels. Patuloy pa rin po tayong napapakinggan ng ating mga ka-TNK sa Radio Magazine 1278 kHz tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. At syempre, para sa mas pinalawak na paghatid ng impormasyon, makakasama pa rin tayo ng ating mga ka-TNK sa pamamagitan po ng replay natin sa Radio Pilipinas 1 tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon. Mapapanood rin tayo sa Channel 3 ng TV Plus at Channels 45 to 59 sa Affordabox. Yes. April na, Miss Honey. Women's Month na. Tapos na. Oo nga, katatapos lang ng Women's Month. March is Women's Month. Pero ngayon po is April na. Pero dito sa TNK, we will keep on celebrating women dahil ang ating programa ay tumatalakay sa gender and development and women empowerment. Not to mention, Ms. Sharon, that our program is titled Tinig ng Kababaihan nga, o TNK, di ba? Kaya naman, makakaasa po ang ating mga ka-TNK na patuloy nating bibigyan ng kababaihan ng mapakikinggan ang boses ng mga kababaihan. At syempre, bibigyan natin ng platform, para marinig natin ang tinig din ng mga kababaihan mula sa iba't ibang sektor. At patuloy rin tayo magtatampok, ng mga programa ng pamahalaan na nagbibigay ng mga opportunities para sa mga kababaihan. Yes, totoo yan, Miss Honey, hindi talaga madaling maging babae, pero at the same time nakaka-amaze maging babae and blessed, 'di ba? Dahil tayo ay tinuturing na agents of change. Ayan, gusto ko, Miss Sharon, yung sinabi mo, agents of change, 'di ba? Para kasi ang dating sa akin, pag agent of change ka, you are a writer of history. Or sabi nga, 'di ba, her story. Yes. Ang ganda nun, Miss Honey. And speaking of his history or her story, na-curious lang ako, bakit nga ba tinatawag na Juana? Siya ba ang babaeng Juan de la Cruz or ang babaeng Juan Tamad? Bakit nga ba siya tinawag na Juana? Paki-explain nga, Miss Honey. Thank you for that wonderful question. Ayan. Miss Sharon, actually may ganitong post ang Philippine Commission on Women sa aming Facebook page nitong nakaraang Women's Month. And i-quote ko na lang. Ayan. Sabi nga doon ay, much like Juan de la Cruz, who represents every Filipino man, Juana is the embodiment of every Filipina. However, she is not confined to a single identity, nor defined by a singular narrative. Unlike the folk character Juan Tamad, yung sinabi mong si Juan Tamad, Juana is a timeless and ever-evolving. Yan. She can be whoever she chooses to be. Her role cannot be confined nor defined because Juana is unstoppable, personified. Ang ganda nun. Yan. Juana is a catalyst for change, inspiring others to break free from limitations and embrace their own limitless potential. Yan. Juana is not just a symbol. She is a lived reality, a testament to the enduring power of the Filipino woman. She carries the unwavering spirit in the face of adversity, like a magsasaka, enduring the harshness of habagat and a fearless mangingisda traversing the troubled sea.
She leads with a servant heart, creating change for her family, her community, and her country. She is the agimat of her generation, a modern-day babaylan and a balikbayan of dreams, sending boxes filled with hope, faith, and love. She is a dato in her own right, a weaver of ancestral wisdom, a singer of condiman to her dolls, and a super mom who can also play the role of a dad. Kasi may mga solo parents tayo, di ba? Tsaka yung mga wives ng mga OFWs natin na nagdo-double duty sila for being a mom and a dad. She is a living work of art, undefined by perfection, and a woman who has survived 1,000 sunsets of life. Sabi nga Juana is every Filipino woman. She is every lola, every tita, and every nanay, mama, or mommy. She is your sister, your daughter, your niece, your friend, and your neighbor. So, to end, Juana is you, Juana is me, Juana is all of us. Yun. Ganun pala yun. At syempre nakaka-proud dahil tayo ay kabilang sa mga Juana, no, na napakaraming role. Salamat Miss Honey for clarifying that. Kasi na-curious ako kung sino nga ba si Juana. Dahil sa title ng ating episode ngayon, Juana Saves Wisely, Filipino Women and Financial Literacy. Sabi ko nga sa ating guest ngayon, marami akong matututunan. Ayan. Excited na nga ako. Speaking of our episode for today, Miss Sharon, may makakasama tayo live na live dito po sa ating studio, no, para ipaliwanag sa atin kung kumusta nga ba ang financial literacy ng mga kababaihang Pilipino. Ayan, paano nga ba makakapag-save wisely ang bawat Juana para hindi siya ma-April Fools, usong-uso yung April Fools, no, o ma-prank pagdating sa mga usaping pinansyal. Naku, uso po pa naman ngayon yan. Lalong-lalo na sa mga online, di ba? Ang maraming tumatawag. Isa na rin ako na ganyan, na prank. Ayan. Kaya gusto kong malaman sa ating guest ngayon dahil dyan sa April Fools na yan. Pero bago tayo dumako sa ating exciting episode with our guest, atin po munang alamin ang hashtag Say sa TNK question for the week. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Juana Saves Wisely, Filipino Women and Financial Literacy. Nais namin malaman mula sa inyo. Ito po ang tanong, ano-ano pa ang dapat gawin ng ating gobyerno upang mapabuti ang financial literacy ng mga kababaihang Filipino? Comment na po kayo sa ating social media at PCWGovPH o mag-text sa 0917-845-4814. Ulitin ko po, 0917-845-4814. Babasahin natin maya-maya ang say ng ating mga ka-TNK bago matapos ang ating programa. Ayan, makisali na sa talakayan natin mga ka-TNK. At para nga we can save wisely, kagaya ng ating episode title, makakasama natin ang kapwa natin Juana, Miss Sharon, no? So all girls tayo ngayon. Na isa ring public servant, isang lawyer at department manager ng Institutional Relations Department ng Philippine Deposit Insurance Corporation, o mas naririnig natin sa tawag na PDIC, di ba? Pero mamaya po yan, matapos ang ilang mahalagang paalala mula sa ating himpilan. Okay. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan niya. Ano ang malawakang digitalization na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Bakit ito mahalaga? Digitalization will support the government's data-driven and science-based planning and decision-making. It is the greatest, most powerful tool, not just to improve the ease of doing business,
but also against many forms of graft and corruption. Ang Phase 4 Pilot 6 ay magpapatuloy sa mga lugar mula Central Visayas hanggang BAR. Hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lipunang moderno, malikhain at kaya maipagsabayan sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. At dahil sa digitalization, mas magiging transparent at customer-focused ang ating government services. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at progresibo. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DICT na pumangatlo ang Pilipinas sa internet connectivity sa Southeast Asia sa taong 2028. Sa kasalukuyan na mayroong 13,462 free Wi-Fi sites sa 1,401 na syudad at bayan sa buong Pilipinas, kabilang ang 3,040 geographically isolated and disadvantaged areas. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 11 months after his administration bilang kalihim, at may mga instructions siyang binigay sa akin. At ito ang pinaka-importanting gawin. Ma-implementa yung Universal Healthcare Law or UHC, yung kalusugan ng lahat ng Pilipino. So naisip namin ang very important dito, yung unang pagpatingin sa doktor or primary care. So very important na magawa natin ito para lahat ng Pilipino, pag pumunta sila sa health facility, lalong-lalo na yung primary care, yung unang paggamutan, ay may doktor, may gamit, may laboratorio, at may access. So, yan, dan tayo tumutok at tinawag naming Department of Health Modernization for Health Equity. Yung lahat, mahirap ka man o mayaman, pwede kang pumunta sa pasilidad ng pamahalaan na hindi ka tatanggihan at mabibigyan ka ng sapat na lunas para sa iyong nararamdaman. Hindi pagpapaganda lamang, kundi kapakinabangan ng ating mga kababayan ang ginagawang rehabilitasyon ng Ilog Pasig. Kaya mayroong mga commercial spaces, mga modernong amenities. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tatapusin ito sa loob ng 3 taon. Ito po ay para sa susunod na mga henerasyon na harinawa ang proyektong ating maiiwan ay ehemplo ng ating sundan. Bagong buhay para sa Pasig River, bagong mukha ng pag-asa at pagunlad para sa bagong Pilipinas. Hindi lamang bahay kundi 1.7 milyong hanap buhay ang nililikha taon-taon ng 4PH o Pambansang Pabahay Pilipino Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bawat isang bahay na maibibigay ng programa, 80 industriya ang matutulungan. Sila ang mga naghahanap buhay at mga trabahador sa sektor ng konstruksyon hanggang sa mga supplier. At dahil nangunguna ang Pilipinas sa world risk gaya ng mga bagyo at lindol, hindi tinitipid. Imbes mas pinatatatag ang mga proyektong bahay. With a focused heart and the active collaboration of government, the private sector, and the people themselves, I'm confident that we will provide decent, affordable, and sustainable housing for our countrymen in the coming years. Sa bagong Pilipinas, ang bawat pabahay para sa Pilipino ay tahanan ng pag-asa, tahanan ng kinabukasan. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na pa rin po ay nakatutok sa ating programang Tinig ng Kababaihan. At kasama nga natin ngayong hapon live dito sa studio ang Department Manager ng Institutional Relations ng Philippine Deposit Insurance Corporation na mas kilala bilang PDIC, si Attorney Maria Sadi B.
Rilyorta. Magandang hapon, Attorney Sadi. Good afternoon, Ms. Sharon, Ms. Hani. Welcome po sa Tinig ng Kababaihan. Salamat for inviting PDIC over. Maraming salamat. Magandang hapon sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa atin dito sa Tinig ng Kababaihan. Thank you din, Ms. Attorney Sadi. Let's go on with the question. Isa na sa financial literacy campaigns ng PDIC ang PAY Saver. Yes. Umpisa pa lang agad, pag-iimpok na, no? Naglalayon nga po ito na turuan ang bawat Pilipino na maging wais na mag-impok. Bakit po tila isang malaking challenge pa rin ang pag-iimpok sa ating mga Juana? Well, tama ka, no? It is still a challenge. Malaki pa rin siyang challenge kasi ito naman ay base sa pakikipag-usap namin sa aming mga audience sa regular na conduct namin ng aming financial literacy session. Ang marami kasi nagsasabi na nung tinanong namin sila, kulang ang kanilang sweldo, marami ang gastusin, hindi nila alam paano mag-impok, hindi nila alam kailan dapat sila mag-umpisa mag-iimpok. So, itong mga bagay na to, itong mga circumstances na to, ang seemingly, 'di ba, nagbibigay ng rason sa mga Juana to really not actively pursue saving. But that's where the advocacy of PDIC comes in naman. Ang advokasya kasi ng PDIC on financial literacy is to empower every Filipino or Filipina through financial literacy so that they can make informed financial decision. Dito pumapasok yung flagship program namin, which is the 7 Habits of a Wise Saver. So, ang financial literacy kasi malawak siya no? Ang components niya 3. Knowledge, skills, attitude. So, yung 7 habits, basically, nagtuturo siya kung ano ba yung dapat meron tayo, anong knowledge meron tayo, para maka-choose tayo ng tamang produkto, tamang bangko. So, the habits talks about kilalanin ang bangko mo, alamin kung ano yung produkto niya, ano yung serbisyo niya, at kung meron siyang fees, no? Dapat mag-transact sa loob ng bangko lamang, pero meron na ring panibagong rule dyan or policy that there are certain banks allowed to receive transactions outside the bank premises subject to an approval from the Bangko Sentral ng Pilipinas. So, dapat ang records updated. Tapos, dapat mas maalam tayo or we are aware of what we call the maximum deposit insurance coverage. And then, my favorite habit in that 7 habits is actually yung maging maingat. Kasi ang pera, hindi naman yan nanggagaling lang ng kung saan. Pinaghihirapan. Yes, that's correct, Ms. Hani. Pinaghihirapan natin siya. Us, na mga Juana na nagtatrabaho, and even yung mga Juana na may mga partners na Juan. Pinaghihirapan pa rin. So, saka yung mga rumaraket-raket ng mga selling, mga ganyan. Yes. Diba? You mentioned earlier, I was listening to you, ang mga Juana meron silang isang role na single parents. So, malaking bagay yun na dapat mas maging maingat sila. So, yun ang pinaka-favorite habit ko doon, on top of the others. So, yun yung mga rason na parang nagsasabi na hindi nila kaagad madesisyonan na mag-impok sa bank. Ayan. So, coming from that, attorney, no, ano nga po ba yung formula para mag-save? Bakit mahalaga pa rin po na mag-impok sa bangko kahit nga ang dami mong kailangang gastusan, ganyan? And paano nga po ba malalaman ng mga Juana kung anong bangko o saang bangko dapat sila mag-impok? Okay. Paano mo malalaman kung saang bangko ka mag-impok? That is a very personal decision. Personal yan siguro, as a first step, iniimbitahan ko yung lahat ng Juana to visit our website, the
www.pdic.gov.ph kasi nandoon may mga listahan doon ng mga bangko na pwede nilang operating banks, no? Legit, no? Oo, na pwede nilang legit 'yon, legit check, di ba? Pwede ninyong puntahan and then pwede kayong mamili. Ang pagpili ng bangko is I have always said this, that banking is a personal experience. You choose your bank primarily on the basis of yung gusto mong maging experience or yung relationship mo sa mga tao na nandoon sa bangko. So, ang pagpili, personal yan sa tao. Yung formula sa savings, this is something that we use, no? Ang sinishare namin when we do our financial literacy sessions are the formula of savings is when you receive your income or the money na pumapasok sa iyo ang unang-una mong gagawin is magtabi ka kaagad. And then yung maiiwan, you use that to cover your expenses. Hindi ito madaling gawin kasi ang kulang na eh. Yes, kasi ang mindset ng marami sa atin is that pagkakuha mo ng income mo, bayad ka na kaagad ng expenses mo. Yung matitira, yun ang itatabi mo. Ang ending, wala kang natitira. Wala ka na sa save dahil walang natitira. But savings is a discipline kasi. It starts di naman pero it starts na may konting pain. Yes. Kasi it requires you to really be consistent. But once you're consistent with that formula, ang naging personal ko na experience, and also observing those who really observe this formula, at the end of the day, the individual nakakapag-decide siya kung ano yung kailangan at ano yung wants lang at ano, most especially, ang kaya niyang i-forgo. Na hindi na niya kailangan. If perfected, hindi naman, if this habit is perfected, no, at the end of the day, laging meron kang maitatabi. At ang equation, tataas yung percentage ng matatabi mo. Kasi mas managed yung expenses mo. Klaro kasi ang maiiwan sa'yo na, naiwan lang sa akin ito. So, lahat ito kailangan ko talaga. Then, kung ganun yung sitwasyon, mas marami kang room now for certain needs. Diba? Pwede kang mag-decide na, pwede na ako mag-add to cart. Diba? May add to cart, may check out. Kasi yung iba add to cart lang kasi hanggang alam mo yun, di ba? Satisfy lang yung yung mata yun lang. Pero yun, I think yun yung ginagamit namin when we encourage our audiences to actively save. Pero na-mention nyo nga po, no, yung paano kami makakapag-desisyon, pwede nyo po bang ibahagi, Attorney Sadi, yung iba't ibang banking products and services at paano po bang malalaman ng ating mga kumana kung ano ang produkto o serbisyo na nababagay para sa kanila at naayon sa pangailangan nila. Mayroon po bang kaukulang bayad or fees para dito? Medyo, syempre, baka yung ibang mga kumana natin ay nahihiyang pumunta sa bangko at magtatanong. Natatakot. Parang discriminating ang dating. Ang haba rin kasi ng mga pila sa bangko. Diba? I think ang produkto na pipiliin mo depende sa ano yung kailangan mo. No? But generally, sa bangko, meron silang produkto para sa retail, may produkto sila para sa, yung mga investments, ganyan. Nandito tayo, when we talk of savings, we look at the retail products. Ito yung mga deposit accounts, diba? Savings, checking, even your time deposits. Hindi siya mahirap. Gusto ko lang din siguro yan i-share sa mga nakikinig sa atin, ng mga ka-TNK natin. Hindi mahirap lalo na ngayon, hindi mahirap magtanong ng requirements, hindi mahirap magtanong kung ano yung produkto. Maraming produkto ngayon ang mga bangko natin. Pero kung ano yung pipiliin mo, depende yun sa pangangailangan mo. Kunyari, ang goal mo lang is for now, makapag-save ka for a certain, for example, travel. Diba?
at gusto mo lang magkaroon ng panibagong bank account para dyan, sufficient na yung iyong savings deposit. Pero kung ang goal mo is yung, kunyari, makabili ka ng mas malaking bagay, let's say a house in the next 5-10 years, diba? Pwede ka pa din mag-savings deposit, pero parang iba naman na yon, iba naman yung magiging itsura niya. Para hindi mo siya kaagad ma-withdraw, pwedeng savings deposit pwedeng checking account account na siya para may effort ka bago mo siya ma-withdraw, diba? Yung mga ganon. Depende din po ito sa appetite ng tao. Diba? Kung gano'n niya kagusto na talagang mag-save. Kasi sabi ko nga kanina, one of the components of financial literacy is attitude. Diba? But ang attitude na re-reinforce siya kung properly equipped ka din with knowledge and skills. So, yun, yung choices na yon really rests on the individual. Kasi 'di ba may yung time deposit, 'di ba? Pag doon mo nilagay ay 5 years diyan yan. Yes, Hindi mo talaga ma-withdraw yan. So mare-reinforce yung attitude. Disiplina naman yun. Yes, disiplina yun. Kasi 'di ba, you ask about kung may fees. Oo, meron. Kasi kunyari, if you maintain a checking account, tapos nag-issue ka, walang pondo, may fee yun. Diba? Yung you maintain a savings account, pero bumaba sa maintaining balance, may fee yun. So, kung may time deposit ka, na dapat 5 years, withdraw mo after 6 months, may fee yun. So, it reinforces the discipline of saving. Tapos, nagbibigay din siya ng parang reminder, diba? Na dapat ito kasi tinatabi mo, diba? Importante na, siguro in this exercise, importante na may goal para yung tinatawag na discipline mas ma-reinforce siya. Meron pang yung regarding maintaining balance na hindi alam mismo usually lalo ng mga senior na kababaihan, 'di ba? Na kailangan pala i-maintain ng 2,000, hindi pala pwedeng yung mga ganon ikunin lahat. May fee pala yun. May fee, may penalties. Yung mga ganon. Pwede pong paki-explain yung rule ng mga bangko regarding maintaining balance? Matagal na akong wala sa bangko, but I will try, okay? When you open a bank account, let's say account, for example, a savings account, meron talaga siyang minimum balance na hinihingi sa'yo. For example, right now, merong, like, I'll take your example, 2,000 pesos, diba? Within that particular month, sa pagkakaalala ko, dapat ganun yung balanse nung account mo. Pag bumaba siya, tapos tumawid ka ng isang buwan, meron siyang fee. Yes. Hindi ko alam kung magkano na ngayon, diba? But the most recent that nakuha ko or narinig ko was there's like a 200 peso parang binabawas siya sa balance mo. That's how it works. Pag nag-open po tayo ng savings or deposit accounts, sinasabi po sa atin yung maintaining balance. Usually, inaano yan the officer of the bank walk you through ano yung feature nung deposit account na ito. So, ito po ATM lang ang ibibigay namin sa inyo, 500. Yun lang po yung maintaining balance niya, 500. So, ito pong passbook, ang maintaining balance niya is 2,000. Huwag po tayong bababa, ma'am, ha, sa isang buwan. May mga, ang alam ko may ganun. Dapat pakinggang mabuti. Kaya nga dapat intindihin. Baka naman nag-iiba-iba sa mga bangko. Piliin natin yung mababang maintaining balance, ano? Or pare-pareho sila? I think the maintaining balance is aligned with the kind of product that you choose. So, may mga produkto na mas mababa yung maintaining balance. Meron talagang mas mataas. Like, usually deposits talaga ang account, passbook mas mataas diba? Oo, ngayon. May passbook na depende po yan sa produkto ng mga bangko. Ayan, nabanggit na kanina to ni attorney, yung MDIC. So sabi nga po, effective nung March 15, nung last month, umabot na hanggang 1 million pesos ang maximum deposit insurance coverage ng PDIC. Ayan, attorney, pa-explain nga po sa ating mga ka-TNK, ano po bang ibig sabihin nito? Okay. And etong mahalaga, paano magbe-benefit dito ang mga Juan at Juana? It's actually good news, no? That PDIC gusto namin i-share sa ating mga tagapakinig, tagapanood. Effective, it took effect last March 15. Ito po ay
isang proteksyon na binibigay natin sa mga deposito sa bangko ng ating mga depositors. Ang mga Juana po na may deposito ng 500,000 and up. Basta kung may deposit ka sa bangko, covered po yan hanggang 1 million pesos ngayon. At saka, ikat lang kita, attorney. Sige, and regardless po, anong bangko, kay government bank o private commercial bank, po. diba? Yes po. Yes, ma'am. Thank you. Nakikinig ka sa amin. Finlit, ang deposit insurance coverage po kasi is a form of protection. Safety net po yan eh. Ibig sabihin, kung magkataon man na magkaroon ng problema yung bangko, marirecover or mai-reimburse po sa inyo yung inyong deposit hanggang 1 million. 1 million pesos ngayon. The last time na nag-increase tayo ng deposit insurance coverage was in 2009. So, 15 years in the making po ang 1 milyon natin. And ano po talagang ibig sabihin nito sa lahat ng mga Juana na may deposito? It only means an increased coverage. Ang goal po nito is to give you, all of us, an additional confidence to be in the banking system. Kasi ang mangyayari po sa kanya is magkakaroon, we hope that the effect will be yung ma-encourage tayo na mag-save sa bangko. At saka ngayon, dahil alam na natin na mas malaki na yung coverage, diba, mas ma-encourage tayo to save more. Diba? Magkano na po nga ba ngayon ang interest? Per annum? Parang 1% pa rin ba? Oo. Hindi na tumaas. Sa yung deposit, Deposit. Tapos may tax. Oo. Ibig lang sabihin din ng deposit insurance coverage, dahil tinaasan siya, mas marami na ring deposito ang mas protektado. Kasi nung 500,000 lang siya, ang deposit insurance coverage, syempre, yung maximum na mako-cover mo, 500,000 pesos lang din. Pero dahil tinaasan mo siya ng 1 million, lahat ngayon ng within that range covered na rin. So, mas marami. Kasi parang, kung nung 500 pa lang, kung 700,000 yung pera mo sa bangko, 500 lang yung i-reimburse ni PDIC. Kaya nga usually, nililipat sa ibang bangko. Oo. Which is mas mahirap na i-manage for, for our kababayans na ang dami na niyang na-manage na account. Ayan, Miss Sharon and mga ka-TNK, napakinggan na po natin mismo kay Attorney Sadi kung paano nga ba maging wise saver at ano nga ba yung formula to save. Ano-ano ang mga banking products and services and ano nga ba itong MDIC o Maximum Deposit Insurance Coverage. Ayan. And syempre, paano nagbe-benefit dito ang ating mga Juana? Maya-maya naman po alamin natin kung ano po ba yung role ng PDIC bukod sa pagiging deposit insurer. So, bukod sa kapag nag-bank run, ay sila ang magre-reimburse. Ano pa nga po ba ang ginagampanan ng PDIC? Ano yung role nila para sa atin? Magbabalik po ang tinig ng kababaihan matapos po ang ilang paalala. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. We must keep the momentum and aspire to build better, more. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na tinutugunan ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Nalampasan ng ahensya noong 2024 ang investment target nito na 200 billion pesos with 214.176 billion pesos in approved investments in 2024. Mas mataas ng 21.89% kesa noong 2023. Patunay ng investor-friendly policy ng bansa sa pangunguna ng Pangulong Marcos. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nakakatuwang isipin na patuloy ang paglago ng bilang ng mga turista taon-taon. Let us now go to tourism, because we in the Philippines have no less than 7,641 beautiful reasons to tap the potential of our tourism sector.
for which our archipelagic nation is internationally renowned and from which many Filipinos derive their livelihood. Dahil sa mas maayos sa mga daan, pantalan at paliparan, mas napaganda ng Administrasyong Marcos Jr. at ng DOT ang overall experience sa mga turista. Nakapagtala ng 3.36 trillion pesos na kita ang Philippine tourism noong 2023 o 8.6% na ambag sa gross domestic product o GDP kumpara sa 5.1% lamang noong 2020 at mahigit 16.4 million na mga Pilipino ang nakinabang sa paglago ng turismo. Yan ang maunlad na turismo para sa Pilipino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Download the future. Bayang Digital ang bagong Pilipinas. The internet has now become the global marketplace, not only for goods, services, but also for ideas, even extending to our own personal interactions. Ang Free Public Internet Access Project o FPIAP ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Information and Communications Technology ay may layuning makapaglagay ng 125,000 free Wi-Fi sites sa buong bansa sa 2028. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Konektado ang buong sambayanan. Walang Pilipino mapag-iiwanan. Bayang Digital ang bagong Pilipinas. Ngayong 2025, may 2,000 pamilya sa Bukawi, Bulacan na ang makakamit na ang pangarap na magkaroon ng matibay at disenteng bahay. Matatapos na ang ika-4 at ika-5 tower ng Bukawi Manor, isang 5 multi-level condominium na abot kaya ng mga informal settlers. Sabay-sabay natin sinisimulan ang pagpapatayo ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Project ng pamahalaan o 4PH sa 6 na bayan sa lalawigan ng Bulacan. Sa bagong Pilipinas, pangarap mong bahay, bibigyang buhay ng 4PH program. Magnet sa Ilocos, Bicol Express sa Bicol, lechon sa Cebu, mga katangi-tanging putahing Pilipino na umakit sa panlasa ng mga turista. Food, culture, heritage, the arts, education, halal, Islamic traditions, dive, cruise, farm and ecotourism, even sports have now become potent subjects and products of a nation's tourism. Marami nang nailunsad na programa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang DOT upang lalong lumakas ang gastronomy tourism sa bansa. Pinagtuunan din ng pansin ng ating pamahalaan ang wellness tourism na patuloy na lumalago ng 12% annually kumpara sa global average na 7% at nakapag-ambag ng 65 billion pesos sa ekonomiya. Sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang gastronomy tourism at wellness tourism ay magkaagapay para sa malakas at masiglang mamamayan. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan. Tayo po ay nakatutok pa rin sa ating programang Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin ngayong hapon live dito sa studio ang Department Manager ng IRD ng PDIC, walang iba kundi si Attorney Mariasady B. Reliorta. Sa pagpapatuloy po ng ating talakayan, nabanggit po ninyo yung joint account ng married couples. Isa sa madalas na matanggap na tanong ng PCW mula sa mga kababaihan ay yung tungkol sa paggamit ng maiden name. Ayon po sa Article 370 ng Civil Code of the Philippines, a married woman may use, letter A, kailangan ano yan letter A, her maiden first name and surname, and add po, 'di ba, yung husband's surname. Yan yung megitling, 'di ba? Yung napag-usapan natin. Okay. And letter B, her maiden first name, nalito ako. Her maiden first name and her husband's surname. Parang the same. Ito yung nagpalit na ng apelyido. Naging nagiging middle name yung apelyido mo sa pagkadalaga. Oo, kunyari, Sharon, initial na lang yung maiden name.
Pero yun nga, or yung letter C, her husband's full name, but prefixing a word indicating that she is his wife, such as Mrs. na, kunyari, Mrs. Sharon Enriquez, di ba? Yun yung example. Inilabas din po ng PCW ang Memorandum Circular na 2016-07 at Memorandum Circular number 2023-04 to address this issue. Kaya nga po, nais po naming malaman kung updated po ba ang lahat ng bangko na miyembro ng PDIC tungkol dito. Attorney Sadi. Kung updated sila, I think they should be, right? But, I think, ang concern dito is really appropriate documentation. There is a general law that provides that there's an option for women to use certain surnames. Pangalan mo nung yung apelyido mo nung dalaga ka, in the context na nagpakasal ka. So, kunyari, nagpakasal ka na, you have the option to use the following. Apelyido mo nung dalaga ka. Apelyido mo, kasama yung apelyido nung napangasawa mo. Yun yung Barangco, Rilliorta. Or, yung apelyido nung napangasawa mo, yun lang yung bagong apelyido na gagamitin mo. Pero may qualifier ka before your name na Mrs. ka na. Diba? To provide information to the public na ano na to, diba? This is my status. On the question of whether are the banks updated on this one, I'd like to assume that they should be updated on this one. Kasi this is something that is an option available to all women in the Philippines, diba? And I am assuming that many women really use this option. Ang concern lang naman kasi dyan is ano yung tamang documentation. Ang sa amin kasi sa PDIC, when we talk of a joint account, diba? In the event na napasara yung bangko ng Bangko Sentral, hahanapan namin yan ng dokumento. If let's say, Jane Cruz, diba? Tapos married siya, pero ang pangalan ng asawa is Jose De Leon. But in the account, it is Jane Cruz. Isa-substantiate mo lang yon sa amin na ikaw at saka si Jose De Leon ay mag-asawa, diba? At itong pangalan na Jane Cruz na ginagamit mo sa account na to na nakita namin is the same name na ginagamit mo sa lahat ng dokumento at transaksyon na meron ka. Kasi the key here is the use of the name, is the consistent use of that name, of that option. Hindi po pwede na pangalan mo dito, Jane Cruz, pangalan mo sa passport mo is Jane De Leon. Diba? So, dapat po consistent yan across the board. Yun po yung ma-share ko sa inyo about that. Documentation lang naman po talaga ang sagot dyan. But I'd like also to give it to the banks kung ano man yung kanilang internal policy on that one. Kami naman sa PDIC, we follow what is the policy of the bank when it was operating. Pagpasok namin, pag kunyari nasara siya, 'di ba? Kung ano yung polisiya niya sa mga pag-document niya nito, tinitingnan namin 'yon. We initially follow that. And then we would require additional documentation para lang po talaga makasigurado kami that we are reimbursing the right individual. Kasi that's due them eh. Mamaya magkamali ka, mahirap nahihirapan na siya dun sa situation, ayaw na po namin makadagdag doon. So, medyo mataas lang po yung due diligence namin dyan. Baka sa ibang tao maibigay yung insurance. Ayaw natin yun. Ayan. So, Attorney Sadi, bukod po dun, sabi nga natin, deposit insurer. Pag nag-bankrupt, ibabayaran mo na ni PDIC si depositor up to 1 million pesos. Ayan. Sabi nga po si PDIC rin daw ay liquidator ng mga closed bank. Ano po bang ibig sabihin? Parang liquidator. Ano ibig sabihin nun? Ang liquidator po, isa sa mga mandato namin. Ang isa pa naming mandato is we are also a co-regulator of banks. No? Magkakabit po yan eh. We are deposit insurer, diba? And then co-regulator plus liquidator. Ito po yung mga circumstances sa life cycle ng isang financial institution.
So, operating siya. So, we are there as deposit insurer, diba? For compliance purposes and to ensure better governance, diba? We co-regulate with the Bangko Sentral ng Pilipinas. In the event that nagkaroon ng order of closure, we step in as liquidator. Philippine Deposit Insurance Corporation lang po ang liquidator, ang receiver liquidator sa buong Pilipinas. Wala na pong ibang deposit insurer na may ganong function sa Pilipinas. Ano yung ginagawa namin? Siguro, ang best ko yan na halimbawa is, di ba alam natin kung ano yung, how a bank operates pag open siya. Di ba? Pag binaliktad nyo yon, Miss Honey and Miss Sharon, yun yung trabaho ng PDIC. It's just that, when the bank is in operation, kung going concern siya, nakakapag-withdraw, nakakapag-deposit, nakakapag-loan. Pag sarado na po siya, wala nang nagre-receive ng deposit, hindi na po allowed yung withdrawal of deposits, hindi na rin po nakakapag-loan. Ano po yung ginagawa namin? Iniimbentaryo namin lahat ng mga transactions ng bangko, lahat ng kanyang mga assets, diba? And then, we convert these assets into cash para maibalik po doon sa mga pinagkakautangan niya. Kailangan niyang bayaran. Siguro, to complete the whole picture, kanina po nagkukwentuhan tayo about the deposit insurance coverage. No? So, ang unang-una po pag nagsara yung bangko, ang unang-unang ginagawa is tinitingnan yung inventaryo ng accounts. No? Sino yung mga dapat bayaran kaagad? Sino yung pasok sa MDIC na 1 million bayaran? Pagkatapos po niyan, ano pa ba yung mga assets ng bangko? 'Di ba? Convert na natin to sa cash. At ang pinaka information po na marahil is also going to be relevant to all the Juanas out there, yung mga may utang sa bangko. Ayun. Nung nag-close siya, kinokolektahan po namin yun. PDIC na ang humahabol. Yes, pero PDIC na po ang mangongolekta sa kanila. So, parte po kasi yun ng assets ng bangko. So, take note po, pag nagsara yung bangko, hindi pa rin kayo ligtas sa obligasyon yung magbayad sa utang. Oo, kasi kung current po yung inyong account, expect nyo po yon na talagang kokolektahan namin kayo. And, as a liquidator, that is part of our duties. Kasi, kailangan po naming likumin lahat yan. Para pag nabigyan na po kami ng korte ng order na okay ka na inventaryo mo na, na benta mo na yung mga assets niya, na convert mo na sa cash, magbayad ka na sa mga kailangang bayaran nung bangko, nung buhay pa siya. Ayun. So kami na po yun po yung role namin. Talaga, ang seryoso at hindi biro ang role ng PDIC. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. If food happens to be the concern, then Clark is in the heartland of an agricultural powerhouse. Ang Clark National Food Hub ay naglalayong gawing abot kamay at dekalidad ng pagkain para sa bawat Pilipino. Nagbubukas din ito ng maraming oportunidad para sa agrikultura, negosyo at trabaho. Hatid ng Administrasyong Marcos Jr. ang bagong Pilipinas kung saan abot kaya ang kalidad ng pagkain. Clark National Food Hub, sentro ng progreso. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa pangunguna ng Department of Health sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, inilunsad ang Purok Kalusugan, isang makabagong programa na naglalayong pabilisin ang universal healthcare para sa bawat Pilipino. Sa Purok Kalusugan, ang serbisyong medikal ay inilalapit sa bawat purok. Ang mga lider ng komunidad ay katuwang ng DOH sa paghahanap ng mga nangangailangan ng serbisyong medikal. Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center at ospital.
We are creating new opportunities for the poor. Yan ho ang gusto talaga ni Pangulong Marcos, kung paano talaga makakatulong ang reclamation sa higit na nakakarami. Yan po, makikinabang po ang Republika ng Pilipinas. Layunin ng Philippine Reclamation Authority ang sabay-sabay na pag-unlad sa ating bayan. Kaya sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Pasay sa taong 2026, uumpisahan na ang mas pinagandang Waterfront Project City sa pamamagitan ng 265-hectare Pasay Harbor City Reclamation. Tatawagin nila itong the Manhattan of Manila Bay. The underlying logic to our infrastructure development is economic efficiency. We are opening up all gateways to mobilize goods and services at less cost and in less time, and ultimately to drive the economy forward. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa kanyang SONA noong 2023, iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaba ng presyo ng mga gamot. Ang presyo ng mga mahalaga at pangunahing gamot ay bumaba ng humigit kumulang ng 40%. Mayroon ding iba na bumaba na hanggang 70%. Nais ng Pangulo na magpatuloy ito, kaya't sa kanyang direktiba inilunsad ang Pharma Zones sa pangangasiwa ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga. Meron na tayong pinakaunang pharma park sa Tarlac. Ang akala kasi ng iba, we're just into medical devices. Pero actually, we're already into drug manufacturing. Sa Pharma Zones, mapapabilis ang proseso ng drug manufacturing. Magiging mas mura at accessible ang mga gamot. Ito ang hangad ng Pangulo para sa mamamayang Pilipino. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Malaki ang naitutulong ng foreign visits ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makaakit pang lalo ng mas maraming foreign investors sa bansa. Sa pamamagitan ng kanyang mga official visits, napapalawak ng Pangulo ang ugnayan ng bansa sa mga potential investors at napapalakas pang lalo ang imahe ng Pilipinas bilang isang investment hub. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga. Sa PEZA, we cannot do this alone. So obviously, we need to do a lot of networking. We work closely with the foreign embassies abroad, lalong-lalo na yung mga PTICs natin, yung mga foreign service trade. So halos lahat ng biyahe namin sa ibang bansa, nakikipagtulungan kami sa mga government offices abroad. But more than that, we also collaborate with the international institutions. Sa pamamagitan po nito, nakaka-attract po tayo ng mga more investors na probably yung iba, they're not aware of the strategic importance of the Philippines, but marami yung tayo nakukuha. They will make the Philippines as their hub and gateway to the Asia-Pacific region. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan. Pero kanina po, Attorney Sadi, no, tinanong natin yung mga ka-TNK natin kung ano pa sa tingin nila yung dapat gawin natin sa government para nga po mas mapabuti yung financial literacy ng ating mga ng ating mga kababayan, mga ka-TNK natin. So basahin po natin ang mga insights nila. Sabi po ni Favin Luwan, pagsasagawa ng mga financial literacy trainings na nakatuon sa pangangailangan ng kababaihan. Lalo na raw yung mga may maliliit na negosyo at mga housewives na kalimitan humahawak ng budget ng pamilya. Maaari din na isama ang financial education sa mga existing social protection programs ng government tulad daw ng 4Ps. At sinabi naman ni Therese Pototan, pagbibigay ng kaalaman patungkol sa konsepto, mga tao, ahensyang lalapitan at proseso ng budgeting, pag-iipon, pag-i-invest at scams. Pangalawa, pagpapabuti ng mga sistemang magdadagdag sa access ng
kababaihan sa pera. At pangatlo, meron pa siyang 1, 2, 3, no? Pagsasaliksik sa mga sitwasyon at hangarin ng mga kababaihan patungkol sa kanilang financial literacy. Sabi naman po ni Jemima Ramos, the government should conduct free financial literacy seminars for women, especially in rural areas, to educate them on budgeting, savings, investment, and entrepreneurship. Yan. Sabi niya, through this, women will improve their financial decision making. Ayun. At sinabi naman ni Kizzy May Escanio, sana nga itong mga to may kalakip na kung saan sila from what Facebook yata kasi okay. Hindi natin nakikita. Kaya hindi natin makita. Okay, as a student, I believe that one of the key areas our government should focus on is strengthening financial education in schools and communities. Financial literacy should be integrated into the school curriculum. Oo nga naman. Especially in senior high school and college. In communities, the government should launch a conduct free financial literacy workshops for women, particularly those in rural areas and marginalized communities. Ayan, Magandang last na, sabi naman ni Juan Miguel, yan, ganda ng pangalan niya, incorporating financial education in school. So, ayun, mukhang kailangan sa school, no? Providing adult financial education, tapos mga online resources daw, tapos collaborating with financial institutions, tapos consumer protection regulations. So, siguro dun sa mga nag-i-invest, nagsisave, no? Promoting retirement savings program. Financial inclusion initiatives and parang research and assessment. Parang ang daming. Gusto yata mag-apply ni Juan Miguel sa PDIC. Actually, siya, if I may just interject. Yes. Sige, Sharon. Ang insights are on point. Kasi currently, PDIC is a part of the Consumer Protection and Education Committee under the FSF, the Financial Sector Forum. Ito po ang committee ng mga lahat ng safety net players. So we have the BSP, the SEC, the Insurance Commission, the PDIC. Yung sinasabi na it should be incorporated in the module, we are working on that. I think there is already a MOA with DepEd na it will be very soon. The personal finance will be included already in the module. Kasi nga na-identify ito really as an opportunity for learning and growth. Uy, maganda yan. I think, Miss Sharon, naubusan na tayo ng time. Siguro po, ano na lang, bilang pagtatapos po, before namin pa kayo pakawalan, attorney, ayan po, ano po yung message ninyo para sa mga kababaihan at maging sa mga, even sa mga Juans, no, na viewers natin and listeners? Siguro, what I want to share sa mga listeners natin sa TNK is that, sabi nga kanina ni Miss Sharon, di ba, hindi madali ang maging babae. I agree. Pero it is an amazing opportunity or privilege to be a woman. And yung being amazing na yon is a power that we hold. Wag natin yon i-diminish by not going into parang full throttle mode na matuto, 'di ba? Makinig, 'di ba? To ask questions. I like the fact that they want to know kung ano yung proyekto ng mga gobyerno. The financial literacy program of PDIC is for free. Ayun. All you have to do is call us, visit our website, visit us at email at us pad@pdic.gov.ph. Request and we at the Corporate Affairs Group will address or receive that request and will plot it. So kahit po yung mga halimbawa sa barangay o yung mga asosasyon ng kababaihan, ayun, mag-email lang daw po sa pad@pdic.gov.ph. So going back lang, yung babae kasi sa society and especially in the household, sobrang laki ng role niya. So, kung hindi natin yun nalalaman at hindi natin yun, sorry for the word, hindi natin i-exploit yung power na yun, diba? Hindi natin ma-optimize kung ano yung mabibigay natin sa sarili natin at sa pamilya natin. And malaking punto, yung financially literate ka. Saan mo ito makukuha, diba? Well, maraming opportunities in government, in private organizations, because lahat ngayon gusto mag-really impart ng mag-increase ng financial literacy, no? Kasi
yun yung mapa ng financial inclusion ng ating gobyerno. So, yung yung message ko lang is, you have that power, diba? So, wag lang natin siyang pakawalan. And a woman thrives, no? Kahit saan mo siya ilagay, anumang situation meron siya, magta-thrive siya. Basta alam lang niya, may knowledge siya, may skills, and the attitude is there. So, there's no reason for us to really have a hard time on making decisions. Ganon. So, I think that's the message I want to share. Ayan. But thank you very much po, no, Attorney Sadi. And muli po, nais din po nating pasalamatan, no, yung ating mga nakasama. At thank you po sa pagbisita sa amin sa studio. Salamat. And to our mga kasamahan natin, mga colleagues natin sa PDIC na nakatutok sa ating programa. Hello po sa inyong lahat at salamat po sa inyo sa hindi birong trabaho. Shout out din po sa lahat na ng bumubuo ng Corporate Affairs Group ng PDIC na pinangungunahan ng kanilang Vice President, Mr. Jose Jun G. Villaret Jr. Wow! Hello, sir! Salamat po! Sir Jun! At pasalamatan din po natin ang ating mga nakatuwan sa Radyo Pilipinas, Presidential Broadcast Services, Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po ni Director Sanga at mga Director General Fernando Dino Amparo Sanga at mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw. And salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women, sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division. Nakasama po natin dito sa studio, no? And nakamonitor din po sa atin online and on air. At syempre, maraming salamat sa iyo, Miss Sharon. Maraming ring salamat sa iyo, Miss Hani. At sa lahat ng ating kapwa-Juana, tandaan, be a wise saver. Ayan, save wisely mga ka-TNK. Paalam na po muna, magsama-sama po tayong muli sa susunod na episode ng Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan.